wala silang, hindi sila makarelate dahil mga mahiyaman eh. Nasubukan ba nilang nagutom? Nasubukan ba nila na natulog dyan lang sa kung saan-saan, yung matuluan ng ano? Never. Kaya hindi nila alam ang hirap ng mga nasa laylayan. Kaya ulitin ko yung condition ko, kayo nandyan sa Malacanang. Kung gusto nyong tumigil ako sa quote-unquote destabilize itong aking bunganga, tulungan niyo ang mga tribo na naghihirap, hindi na ako magsasalita. Ganon lang kasimple. But kung hindi nyo gagawin yon kahit ano, hanap, kaso, gurgurin nyo ako, physically, whatever, I am ready. 34 years na sa military service na ang dami na nating napagdaan ng threat. Ngayon nyo pa ako tatakutin. Bring it on! Mabuti kayong dalawa nasa abroad, ako nasa Pilipinas. Unahan ko na sila. Kung ano ang mangyari kay General Macanas, pag naitumba ako dyan sa tabi-tabi, alam nyo na kung sino ang may kagagawan. Ganon lang yun. Well, wala nang iba kundi gobyerno dahil mismo binabalita nila, yes, bring it on. Pero General, kahit nasa Canada si Roy at nasa Amerika ako, di ba? Andito na nga, gumagapang na ngayong panggugurgur nila. Wala naman ako sa safe, well, anyway, wala namang safely sa mundong ito. Ang importante, naninindigan tayo dito, General Roy at mga palangga, sa yung pagiging consistent natin na totoong makabangon yung Pilipinas. 'Di ba? By the way, meron lang tayong question dito galing kay Marvin Cesar. Marlica, may pinapipirmahan dito sa amin galing kay Romualdez, galing sa barangay. Sabi daw ayuda. Sabi niya may picture ako nung pinapipirmahan. So yun yung People's Initiative. Na gusto nila. General, parang meron anong opinion mo diyan, General? Nako, ito na yung nakikita nila ang senaryo. Pag ilalabas na yung pulburon video, mag-aalborot ang taong bayan, talaga mapipilitan silang mag-resign. Ganon. Ito na yung pamamaraan nila, People's Initiative. Mag-resign na nga itong Bongbong Marcos Jr. na ito. Magre-resign siya. Kailang bilisan nila ngayon yung People's Initiative, charter change, para pag-resign, okay, resign ako. Okay lang, Romualdez ang papalit. Yun ang nakikita kong game plan nila. Kaya mabuti at napapag-usapan natin dito, social media age, huwag kayong pumirma. Yes. Tanggapin nyo yung ayuda, huwag nyong pirmahan. Ang tagal nang nagbibigay ng ayuda. Wala namang pinipirmahan. Bakit ngayon magpapapirma? Kasi yan na po yung People's Initiative. Kalukuhan yan. Yeah. Plan B. At saka, sinabi ko yan sa expose ko na doon kasama doon sa pagkukumbinsi ni Senator Amy kay Kuting na mag-resign lang siya basta make sure na si Tambaloslos o si Donald Duckling ang tawag na Attorney Glenn, kaya Tambaloslos na siya ang papalit, na hindi si Sara. So, yan ang mga kondisyonis nila. So, ganun din. Diba? Sila pa rin. Anong kalokohan yan? My God, ginagamit yung ayuda. Totoo, ang dami nang kumakalat. Kaya sa mga kababayan ko, OFW, lahat kayo, sabihan niyo po ang inyong mga pamilya na huwag pumirma nitong ng People's Initiative na ito ng labag sa inyong kalooban. Okay? Legal naman yan. Diba? Nasa Constitution yan. Pero yung forcibly, okay, napapipirmahin kayo at bibigyan kayo ng ayuda, yan ang labag sa karapatan ninyo. So don't do that. Well, if you really want to, sign the charter change, as gusto nyo si Tambaloslos o magkaroon ng extension of term limits, hindi go kayo. Pero kung nililin lang kayo, ayan ang labag sa ating batas. At dapat ngayon mapasuhan yung mga kongresista. Anyway. Madagdagan ko, Marlica, po. Yung People's Initiative, mayroong parang top page. Nakalagay doon, we authorize attorney so-and-so to petition for us for, so yung first page yun. Ang gagawin nila, hindi nila ipapakita yun. Bond paper lang. Itago nila yun. Bond paper lang, nandun yung, kasi nakita ko na yung format pinasa sa akin. Name, address, yung mga basic information ng mga tao. Tapos perma. So, gano'n ang gagawin nila. Ito,
Galing ito. Yan. Yan, ipakita natin yan. Yung parang yung i-relate nila sa charter change, hindi nila yan ipapakita. So, kaya lulukuhin nila yan. General Roy, pinost ko to dun sa 2 page ko kaso tinumba nila, ginurgor nila. So, i-post ko to ulit sa Boljakan sa isang Facebook page natin. Sabi dito, we are aware that the petition shall be filed with the Commission on Elections for the proposal to amend Article 17, Section 1 on the 1987 Constitution through, yun na nga, People's Initiative. The amendment to Article 17, Section 1 of the 1987 Constitution shall be as follows. Article 17, amendments, pirma. So yung nag-send nga nito sa akin, hindi niya maintindihan. Sabi ni Ms. Marlica, ano itong pinapipirma? Tapos yun nga, may kasamang ayuda. Kaya sabi ko, wag mong pirmahan yan, palangga. So, kita niyo yung panloloko niyo sa tao, Kongreso. Di ba? No. So, yeah. Next, magsusona na si Kuting, di ba? Sa tingin mo, Roy, aabot pa ba si Kuting sa susunod na sona? Di ba may ano nga na less than 180 days na lang daw? So, abangan natin yan. I mean, alam kong ano na talaga sila ngayon parang natataranta na kasi nga yung actions nga nila, 'di ba, na even yung retired general idinidiin, 'di ba? I mean, talagang ano na tayo, malapit na tayong bibingo. Ungrateful, mga walang utang na loob. Imagine mo, for 34 years na nagsilbi ang isang retired general katulad ni General Macanas, tapos tatargetin ng gobyerno. Tatargetin dahil pagbibintangan na destabilisador. Di ba? So, I think ang nakikita ko dito, pag gagawin talaga nila yun, nadadamputin na nila si General Macanas, wag naman sana, ay makikita mo talaga yung suporta ng men in uniform for sure. Oo. Bubuhos talaga ang suporta ng taong bayan. Yeah. Kasi panggigipit to Panggigipit, oppression ang ginagawa nila sa atin. Na wala naman tayong armas, yun nga napag-usapan natin. Lisa, ito lang ulitin ko. Ito naman yung magic wand ko. Hindi ka mananalo. Okay, by the power of this magic wand from Attorney Glenn Chong, okay, hindi kayo mananalo sa evil ninyong plano sa taong bayan. So, kung kayo ang tunay na taksil sa Pilipino, itong isang general na kasama namin ngayon, General Macanas, walang itinaksil sa bayan. Sa halip, di ba, sinuong ang laban sa field pa. Field. Hindi katulad ni Kuting, kunyari nag-uniforme para kunyari matapang. Ay, nako. General, gaano ba katapang si General Macanas? Para lang maiba. Gaano po ba kayo katapang kung kayo ay nasa field? Okay, brief summary. Yung first encounter ko as a second lieutenant, March 29, 1985. Wow. Anniversary ito ng CPP-NP. Kalakasan pa ng NP noon. Yung grupo ko, 1 platoon lang kami, 30 soldiers to be exact. Ang nakabangga namin, more or less 300 na rebelde na mag-a-anniversary. Yun ang nakabangga namin. So, God's miracle, nakaligtas ako at aking mga tauhan at ang mga kakalaban, sila pa ang namatayan. Yun yung aking first battle na sabi ko, wow. Na kailan ito pa si Joma Sison nung buhay pa siya. Nung spokesman ako dito sa Northern Mindanao, yung mga ginagawa nila noon na upland zombies o yung pinagpapatay nila mga puting ahas. Yung mga informer na itanim ng mga military informer sa loob ng NPA. Nako, pinagdududahan nila, ginurgur. Kaya yung gurgur noon pa yan, ginawa ni Maria Sison. Libo-libo ang ginurgur. Oh, yes. So, ang daming mga civilians lumapit sa amin, sa akin, na itinuturo yun ang libingan, yung Operation Zumbis. So, pinaghuhukay namin. Nandito talaga ang mga tao, by the hundreds na mga kalansay, tapos na-identify ng mga relatives. Yun ang tatay ko, yun ang tsinelas niya. Ang tsinelas pala, matagal madunot, pati damit, madal. Yan o. So, yun.
So, that was so sensational nung, Lieutenant Colonel pa ako. Tapos sa media, tinawag nila si Joma sa Netherlands. Tapos pinag-usap kami, Radyo Bumbo. Nako, nag-away kami ni Joma sa radyo. And because of that, utos ni Joma, patayin yan si Colonel Macanas. Oh. And then, ang mayor sa Cagayan de Oro, kilala mo, Roy, si Mayor Dongkoy Imano? Yes, yes. Yun ang dumipensa sa akin. Huwag niyong galawin yan si Macanas. Kilala ko yan. Nako, natakot sila kay Dongkoy Imano. Kaya din nila ako ginala. But after that, tuloy pa rin yung threat sa buhay ko. Kaya even up to now, kaya ayaw na ayaw kong makabangon ulit ang NPA. Ayaw na ayaw ko yung peace talks. Kasi kung makabangon ulit yung NPA, talagang may death sentence ako sa NPA. Kaya hindi na ako takot na yung mga threat na yan kasi Joma Season ang nag-order na ipapatay ako. Kung yun ang gagawin ng men and women in uniform, so be it. They will make me a hero. Gawin ninyo at magiging hero. Kailan kayo kung maging hero? Gusto kong buhay. Yes. Kahit hindi ako hero, basta buhay. Wag tayo magpakarisal. General Macanas, kita pa tayo dito sa US, di ba? Oo nga eh. Gagawa din tayo ng reel, katulad ni Attorney Glenn. Utot ko po kayo dito sa Los Angeles. Ako ang bahala sa inyo. Grabe. Sana nga. Wag tayo magpakahiro, di ba? Ito lang yung boses natin. Alam mo, lahat naman dito ng mga warriors o dragon dito ngayon, iisa lang naman ang layunin natin eh. Para magkaroon ng maayos na Pilipinas. Kayo ba, ikaw muna ulit, General. Siyempre, senior na po kayo sa amin, ano? Ano ba talaga yung ultimate dream nyo sa ating bansa? Na maging ano ang Pilipinas? Yung expectation ko, nung nagkandidato na itong si BBM at nung nanalo na siya, yung babalik lang yung naabutan kong gaan ng buhay panahon ni Marcos Sr. Ganun lang. I have so much napakataas ang expectation ko yung magiging rice self-sufficient na tayo. Hindi na tayo mag-i-import. Kasi kayang-kaya, napatunayan na natin. We have many scientists. By the way, speaking of scientists, yan si Josek Sebastian. Nag-resign na po sa Department of Agriculture kasi dinimot ni yung in-expose mo, Marvica, si Kiko Laurel. Dinimot. Laurel. Talaga. Hindi ko pa Nag-resign na siya. Napakagaling itong si Dr. Leo Sebastian. Rice expert talaga. Kinuha siya ng Vietnam. Ang Vietnam ngayon, isa sa mga top rice exporting countries. Si Dr. Leo Sebastian ang nagturo sa mga Vietnamese paano mag-produce ng rice. Okay? Kaya maganda ang rice production sa Vietnam. Kaya nung kinuha nila si Dr. Sebastian na maging Yosek for rice production, ako medyo, okay, let's wait. Ngayon, sa ginawa nitong secretary na undergraduate daw, dinimot ang isang scientist. Umalis. Baka mamaya pupunta ulit siya sa Vietnam. Kaya nakakapanghinayang. Simple lang, gusto ko yung naabutan ko nung panahon natin ng Marcos era na ganun lang. Sintimo lang ang baon ko noon papunta sa eskwelahan, ang dami ng mabili, ganun lang. Kumbaga, yung makakain lang ng maayos yung Pilipino. Yes, oo. Ikaw, Roy, baka gusto mo ba anong gusto mo mangyari sa Pilipinas? Kung actually, power. Kung meron ka, let's say, kunyari, presidente tayong tatlo, okay? Nakaya nating, may magic wand tayo, nakaya nating baguhin ang Pilipinas. Ito yung wand ko. Ano, ikaw, Roy? Anong babaguhin mo? Siguro yung mga leaders natin, di ba? Na minsan ay alam natin ang kultura ngayon ay look at my shirt now, 'di ba? Hindi mo even yung mga yung mga nasa Congress at Senado, 'di ba? Na talang naging culture nila for 30 years na walang resibo ibibigay.
Diba? Sana ay yung mag-start man lang, okay, may isa man lang na mag-start na gaya na magiging honest sa taong bayan. Yung kasi 'di ba kailangan talaga natin ng leader ng honest. 'Di ba? Yung ipaglaban talaga yung interest ng bayan. Yun talaga yung wini-wish ko na magkaroon tayo. Yeah. Ako naman, kung ako tatanungin ko na yung sarili ko, mag-release kagad ako ng executive number 1. Ipakulong ko lahat ng mga magnanakaw. Lalagyan ko sila ng bonggang-bonggang kulungan na hindi sila makakagalaw. Lahat ng nagnanakaw sa bayan kapag nakitang malinaw pa sa sikat ng araw, buburahin ko sila sa kanilang mga kinauupuan. At syempre, isulong natin talaga yung serbisyo sa serbisyong publikong totoo. Kasi sabi mo nga, General, ang yaman ng Pilipinas, ang dami nating resources, ang dami nating pera. Tapos ngayon, yung mga ngayon, bakasyon, di ba, naka-break, okay? Ang naka-recess, ang Senado at Kongreso. Nasaan sila? Nasa ibang bansa, halos lahat sila. Buong pamilya, bit-bit. At the expense of people's money. Pero ang ordinaryo, teacher ka, nurse ka sa Pilipinas, hindi ka makaahon, hindi ka makapag-abroad kahit Asia lang. If you compare sa ibang mga bansa, yung mga, like say, teacher or nurses or mga nag-o-office, they can afford to travel. Yeah. Na maikot naman nila ng konti yung kapitbahay nila. Sa Pilipinas, paano ka makakaikot? 'Di ba? Dahil, ang taas ng bilihin, tapos hindi naman ganun kataas ang presyo. O yung iba naman nakapag-ipon or may konting negosyo, bago makalabas ng immigration, kikikilan pa or i-offload. Oh my God. So, kaya nga sana itong magic wand na ito, kung ito ibibigyan ng power ngayon, malamang diretso to sa Malacanang, lusaw silang lahat. Lusaw! Unang-una na yung ahas. Ay, nako, grabe. So, anong nakikita natin sa, yung tanong ko kanina, no? General, hindi ko natanong sa'yo. Sa tingin mo, aabutin pa ba ng susunod na SONA si Marcos Jr.? Again, I'd like to be honest. Oo nga pala, iba nga pala gusto mo. I'd like to be honest. Gusto ko na mag-succeed siya. Kasi nasasayangan ako sa isang Marcos legacy. Na pag magkaroon lang ng lakas ng loob ang presidente na palayasin na yung misis niya kasi ang problema nagsisimula sa wife. Yeah. So, kung yun ang problema, di ligwakin niya ang wife niya. Hindi naman yung ligwak na what I mean, yung hiwalay, no? Kaya lang yung Huwag makialam sa pamumuno. Pag hindi nakialam ang wife at pabayaan ang presidente na binoto natin na mag-run ng government, tingin ko may pag-asa pa. Kaya lang habang nandyan yung wife, yun po ang malaking problema. Sorry to General, pasensya ka na kung pessimistic ako pagdating diyan. Hindi niya kasi kaya. Yun lang. Hindi niya kasi kaya. Hindi na siya aabutin ng pag hindi niya kaya yung wife niya, mahirapan na siya sa itong pangatlong SONA. Analysis ko lang ito, baka mamaya sabihin na naman nag-destabilize ako. Okay. Ko lang. But kung ako ang masunod, kung ako lang ang may power, by the virtue of my wand. Ligwakin ko yung wife, huwag kang makialam. Pag makialam ka, ganito ang mangyari sa'yo kasi may power ako eh. Dahil nahirapan siya, sige na, hindi na ako makialam. Ikaw na, Presidente, you run this government. Pwede pa, makabot siya sa SONA. Hanggang 2028 na SONA. Habang nandyan yung wife at hindi niya kayang, I'm sorry. That's my negative prediction. Hindi na siya magtatagal. Kung nandyan ang wife. Okay. Si Tamba daw, hindi natin pag-usapan, si Tambaluslos. Okay, sige, pag-usapan natin. Ano ang nakikita mo, Roy, kay Tambaluslos? Mananalo ba siya sa kanyang pangarap? Actually, alam ko na yung before, nag-analyze ako doon sa mga galawan nila. Sinabi ko na sa mga followers ko 9 months ago na may gagawin sila para siraan si Sara. Kasi ba nag-expose ka rin na
si Tambaluslos gusto talagang maging presidente or gusto nila maging presidente si Tambaluslos tapos si Sandro. Isa Sabi sa ko, kung una ganun yan. yung plano nila, Isa sa una yung, yun na ang expose threat yan. kasi si Sara Duterte, kaya kailangan nilang siraan. At yun na nga nangyari, di ba? 9 months. So, ang ano kasi dito, di ba, sabi ni Sas din, ayon sa kanyang na-observe behind the camera, dalawa talaga ang nag-ano sa bansa natin ngayon. Si Tambaluslos at saka si Lisa. Si Lisa kasi, kailangan niya si Tambaluslos kasi matagal na sa politika si Tambaluslos. Alam ng discarding galawan ng Yeah. kamkaman. Kaya nga 'di ba yung sinabi ni Bongbong na magre-resign lang siya, 'di ba? Na i-secure niya na si Tambaluslos yung presidente. Kaya nga 'di ba yung ugong-ugong na gusto lang impeach si Sara kasi nga pag na-impeach si Sara, ang presidente ang pipili sa Congress at saka sa Senado kung sino ang ipapalit kay Sara. Yun yung nakikita kong plano nila. Kaya nga 'di ba yung Makabayan Black ay talagang gustong isulong yung maligwak itong si Sara, 'di ba sila naninira. So, yun na nga, si Tambaluslos talaga yung parang ni Lisa, parang kung nahihirapan siya si Tambaluslos ang anuhin niya. Parang yung katulong, parang sidekick. Yeah. Yung Tambaluslos. Correct, sidekick. Sidekick, oo. So, General, ano yung opinion mo doon sa, not opinion, ano yung pakiramdam mo nung nalaman mo, isa sa mga in-expose ko na binigyan. Actually, ang aking puting ahas dito ay kongresista mismo, mga dalawang kongresista, ng tig 2 million ang mga congressman. Ito coming from akin to. Hindi to galing kay General, hindi galing kay Roy. Ito ay galing sa puting ahas ko. Kaya baka mamaya atakihin nyo na naman, gobyerno, si General Macanas dyan. So, 2 milyon, General, ang pinamasko ni Tambaluslos, ni Romualdez, Speaker of the House, sa mga kongresista nga, bago mag-break ang sesyon, bago sila mag-recess. So, binigyan ng tigda 2 milyon noong December 13 yata or 12. So, ano ang pakiramdam mo dito nung narinig mo pa lang ngayon, na binigyan ang 315 or 16 kongresista ng tig 2 milyong pabaon o pamasko galing sa pera ng bayan? Kapalit po yan para i-push ang People's Initiative. Basta ako ngayon, basta galing sa iyong puting ahas, naniniwala na ako. Kasi naobserbahan kita na hindi ka basta-basta naglalabas ng ganyan. Talaga, ngayon, narinig ko sa bunganga mo na pag may nagbato ng info, bine-verify mo sa iba. So, lala akong bibilib. Kaya, yung mga ganyang revelation mo is lalong how do I say it, na nagpapalakas sa akin na mag-ingay. Kasi kung hindi tayo mag-ingay, kawawa yung mga kababayan natin. Kasi kung hindi ako mag-ingay, hindi kayo mag-ingay, buhay man tayo. Makakain ng Lalo na po kayo, may pension kayo. Yes. Walang problema. Bakit pa natin ginagawa ito? So again, yung konsensya ba at yung mga ganyang expose mo, Marlica, yun yung parang apoy o vitamins. Na every time na may expose ka, naglalagab yung, I don't know kung galit ba, whatever, hindi ko maipaliwanag. Pagmamahal siguro. General pagmamahal. Pagmamahal sa hindi ko maintindihan ang sarili ko. Basta habang may hininga pa ako, ang commitment ko is magsalita. Kung ipreso nila ko, gurgurin nila ko dahil sa pagsasalita, bahala ng Diyos. Ikinomit ko na ang buhay ko sa Diyos. Nung tinyente pa ako, bago ako ma-assign sa Mindanao, takot na takot akong mamatay nung tinyente ako. Siyempre, bata pa po kayo noon, may pamilya kayo. Pero you know what, General, nagpapasalamat talaga ako sa inyo. Inaalayan niyo pa ako ng kanta, natutuwa po ako, napapakinggan ko. Tapos binigyan niyo ako ng regalo na dark chocolate na tawag dito, produkto ng probinsya niyo. Alam niyo po yung naisip ko doon nung binigyan niyo ako ng hot chocolate. Kasi po, ito lang para sa kaalaman, di ba, pumunta po ako ng Paris. Ako, nung November yata yon, na-addict po ako sa hot chocolate. Totoo yun. Yung anak ko nga, sabi niya sa akin, Mama, simula nung nag-Paris tayo, para kang hindi na ka na makamove on sa hot chocolate. So, nung binigyan niyo ako ng hot chocolate, sabi ko, mas masarap to sa Paris. Tapos nakabuo ako ng konsepto na sabi ko,
ito yung mga produkto natin ng bansa na pwede itong ipanglaban international. So, I'm grateful doon. Na-segue ko lang po yung usapan. Pero isa yun dapat sa sinusulong ng gobyerno. Yung bigyan ng pansin yung mga local products natin para ma-market natin ng bonggang-bongga, ilaban natin sa international. Actually, I'm thinking nung natikman ko po yung hot chocolate ninyo, sabi ko, paano ko kaya kausapin ko si General kung paano ko i-market yan dito sa Amerika. But we'll talk about that. Gusto ko lang yun iparamdam. Kasi gusto kong tulungan po yung inyong komunidad. At sa Filipino, isa yun sa way na paano natin mapaunlad yung bansa. Not to destabilize. But yeah, grateful po kami, General Macanas, na sa kabila ng, retired ka na, but you're still here kasama namin. And yeah, Roy, bago ko kayo hinga ng mga final message. Doon sa Roy, balik tayo doon sa sa 2 million. Actually, alam mo yung ganun, parang lang yun, maliit lang na bagay yun. Kasi nga, di ba yung MOE nga nila, milyones, sobra pa. Di ba? Yung 2 million kasi, ay halata naman talaga natin yung objective talaga nila, di ba? Yung isulong yung gusto nila. Kasi, gusto talaga nila magstay din sa power, di ba? Gusto nila ma-extend. At gagawin talaga nila, kaya ngayon, di ba, nagkakandarapan na sila para mananatili talaga. Kasi alam nila na dissatisfied na talaga yung taong bayan, kaya gamitin na nila yung kung ano man resources nila dyan. Kung galing man ito sa pera ng taong bayan, gagamitin nila. Di ba? I mean, corruption is really, parang naging culture na dyan sa Senado at Kongreso. Kasi hindi na tayo masashock. Ito palang MOE, hindi nila ma-explain. Yeah. So, sa mga palangga, sa hindi pa nakakilala kay General Macanas, paki-subscribe po sa The General's Opinion. Kahit na ginugurgor kami sa Facebook, lalo na ako, buhay na buhay pa rin kami dito. At sabi ko nga, lalagpasan namin ang buhay ng pusa. Ng totoong pusa. Right. Yes. So, General, final message po sa ating mga palangga, sa ating mga kababayan na sinasamahan kayo araw-araw tayo sa pakikipaglaban. Okay, so mga kababayan, ako baka mapa-speech ako, mapaiyak ako dito. Iyakin ako Napanood ko nga ako. You're very emotional pagdating sa pagmamahal sa bayan. Hindi tayo pobre. Kita-kita ko yung natural resources. I spent the best years of my life sa kabundukan, matabang lupa, magandang climate, masipag ang mga tao. Ang problema lang natin itong namumuno. Kaya wag na po tayong papayag na, lalo na ngayon, social media, it's na, ang dali nang magpasa-pasa ng mga informasyon. Ito na, I call this, it's not people power, people movement, na kumikilos yung sambayan ng Pilipino, nagtutulungan na para iparating sa gobyerno na ang power nasa atin. So itong ginagawa natin ng mga warriors, whatever, yung nagsasalita, dinadala natin ang hinaing ng ating mga followers, subscribers, para ipaabot sa nasa gobyerno na gawin nyo ng tama. Kasi kung hindi nyo gawin ng tama, malilintikan kayo ng mga taong bayan. So tayo ngayon ang boses ng mga taong bayan at salamat sa inyo mga subscribers na nagtitiwala mula nung nag-topic na ako itong political vlog, grabe yung pagtaas ng aking subscribers, views. Ibig sabihin, nagugustuhan ng taong bayan itong ginagawa ko. And napapansin ko rin kayong dalawa, yung mga channel nyo, bilis din ng mga viewers nyo, subscribers. Ibig sabihin, maraming So, mga kababayan, huwag po tayong patakot. Yes. At sa gobyerno naman, gawin nyo ng tama para tumigil na kami. Kung hindi nyo gawin ng tama, gorgorin nyo man ang lahat, may sisibol at sisibol na magbabatikos at yung sinasabi nyong destabilization, takot lang kayo. Yes. Takot kayo sa katotohanan. Roy? Yeah, last word ko lang, ito po ay sa mga OFWs. Kasi naniniwala po ako na pag mag-unite itong OFWs, magkakayahan talaga sila kahit sino dyan, kahit na mga oligarchs, kaya lang patumbahin, di ba? Kasi nga, we share the same sentiments na tayo, habang kumakain tayo sa ibang bansa, inaisip natin na sana ganito din sa
Pilipinas, 'di ba? Na bawat Pilipino ay may magandang tirahan, 'di ba, nakaka-afford bumili ng kotse, makakakain, 'di ba? Yun naman talagang gusto ng mga OFWs, and alam ko mag-a-agree sila. Napakaganda po ng ating Pilipinas, yung bansa po natin, 'di ba? Yung resources natin. Ang problema lang kasi talaga natin yung na-e-elect ng Yeah. Smartmatic, 'di ba? Yun eh. May ano tayo, malaki ang chance talaga na babangon talaga ang Pilipinas pag mawala na tong mga corrupt na ito. Yun lang sa akin po. At pag-asa talaga ang mga OFWs. Yes, sabi ni Alex E. People movement nga, ayon kay General Macanas. Ako, maiksi lang po ang salita ko. Mga palangga, itinataya ko po at nitong dalawang kaharap ko, si General Macanas at Roy at iba pa, ang aming buhay nang walang kapalit na kabayaran galing sa pera ng bayan. So kung kaya naming itaya, ako babae pa, di ba? Kaya nyo rin, okay? Mag-speak up, kasama kayo. Lalo na yung mga taong nasa gobyerno na mas may kakayahan kayo sa amin, na mas may matayog ang antas ng pinag-aralan ninyo. So, ang hinihiling lang namin, sumama na kayo sa Speak Up Day. Kasi kapag nagsabay-sabay tayo mag-Speak Up Day, mawawakasan na po natin ang sindikato at mafia sa gobyerno ni Kuting at Ahas. With that, thank you very much sa inyong dalawa. General, thank you so much for your time. And Roy, thank you very much po. Bye-bye. Bye for now. Bye-bye.